pinahirapan hanggang sa mamatay. Yan ang dinanas na ilan sa 70,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naglakad sila ng pagkahaba-haba sa tinaguriang Death March. Gunitain natin ang kanilang sakripisyo ngayong araw na ito ng kagitingan sa pagtutok na ito ni Cara David. 2 araw nang tumatakbo si Ronnie Pelarca at ang kanyang grupo mula Mariveles, Bataan hanggang Capas, Tarlac bilang paggunita sa Bataan Death March. Mangiyak-ngiyak na si Ronnie nang makarating siya ng Capas. Ang pagpupugay namin sa mga veterano. Para saan, hindi ko parang naluluha po kapag isipin ko yun. Dahil po? Talagang yung nila, parang kundi dahil sa kanila, walang kalayaan po yung natin. Yun lang po ang ko. Ba't po kayo naluluha, sir? Parang dalala siguro po ng ko eh. Sobrang hirap. Ganun po. Saka malapit 1 kilometer na lang po. Tapos pagdating namin, wow, parang biglang nawala lahat po dahil nakarating kami sa ganung haba po ng Binalikan ng kanilang grupo ang mahigit 100 kilometrong nilakad ng 70,000 Pilipino at Amerikanong prisoners of war noong World War II o mas kilala bilang Death March. Marami ang namatay sa daan sa sobrang pagod, uhaw, gutom at pagmamalupit ng sundalong Hapon noon. Pero ang di gaanong alam ng marami, ang aktwal na paglalakad sa Death March hanggang Pampanga lamang. Sa lumang estasyon ng tren sa San Fernando, Pampanga, bakas pa ang malagim na alaala ng Death March. Dito sa San Fernando train station, tumigil ang marcha at pilit na isinakay sa mga masisikip na bagon ng tren ang mga bihag na sundalo. Hindi pa pala tapos ang kanilang kalbaryo. 5 minuto pa lang ako sa loob ng boxcar na ito pero grabe na yung tagaktak ng pawis ko dahil sobrang init, parang pugon dito sa loob ng bagon na ito. Tapos isipin nyo lang yung World War II veterans natin, nakasarado to both doors, gawa ito sa yero. Tapos wala silang any source of air dito sa loob ng bagon na ito, maliban na lang dun sa mga maliliit na butas dito sa mga dingding. 6 by 8 feet ang laki nitong bagon na ito. At 100 to 150 prisoners of war ang pinagsiksikan dito. Bawal umupo dahil kailangan nakatayo kayo, tabi-tabi, para kayong mga sardinas. Walang pagkain, walang tubig, malapugon ang init. Marami ang namatay sa loob ng mga bagong ito na binansagan nilang mga death trains. Sa mga isinulat na testimonial ng Death March survivors, inilarawan nila ang siksikan at malapugong init sa loob ng tren at kung paano unti-unting namatay ang marami sa kanila. Pagkatapos ng mahigit 100 kilometrong Death March at 4 na oras sa loob ng death trains, 20,000 sundalong Pilipino at Amerikano ang namatay. Ang boxcar na ito ang huling alaala ng orihinal na death train, isang piping saksi sa hirap, sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong sundalo noong World War II. Isang sakripisyo na sana di natin malimutan sa tuwing madadaan tayo sa kalsadang minsan din nilang nilakaran. Cara David, nakatutok, 24 oras.